ang sino mang iniimbitahan ng Kongreso kaugnay sa inquiry in aid of legislation. So sir, yung subpoena, pinapaaral nyo pa? Wala pang decision yung legal? Wala pa. Hindi ko pa natatanggap. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit bumalik ako dito ngayon. Dahil baka meron na at handa na sila at nang ma-actionan ko ang kanilang rekomendasyon. Pero sir, nung natanggap nyo yung letter ni ES, wala kang naging effort para i-discourage na si Senator Amy na ituloy pa yung investigation? Wala. Sa katunayan, nagkausap lamang kami, palitan lamang kami ng text kahapon. Kaugnay dito, kaya nga dapat matapos tayo bago mag 10 o'clock. Kasi sabi niya, dapat matapos tayo. Pero sir, nag-reply ka pa doon sa letter ni ES? Hindi na? Hindi na. In-acknowledge lamang namin yung receipt ng letter niya. And then si Senator Amy, may sulat siya kay ES Bersamin hoping na i-reconsider yung decision na wag payagan yung mga cabinet members na invited. Kasi ang sabi niya, may mga new pieces of information na gusto niyang masagot. So ito ba'y sayang na pagkakataon para masagot yun ng mga cabinet officials? Palaging sayang na pagkakataon yun. Pero yung mga tanong naman na pwedeng maipukol ngayon sa hearing kung talagang hindi sila dadalo, ay pwede pa rin naman sagutin ng mga cabinet members kung ito'y hindi lalabag sa executive privilege. Dito man sa pagdinig o sa ibang pagkakataon o sa iba't ibang interview na maaari nilang gawin. Hindi ibig sabihin may tinatago, sir? Para sa akin, hindi rason yun para sabing may tinatago dahil sinagot naman lahat ng tanong nung nagdaang hearing. Ngayon kung may mga panibagong tanong, magandang maipukol yon sa pamamagitan ng hearing na ito, hindi man sa pamamagitan ng ninyo, ng aming mga kasamaan sa media, kung sila'y sasagot sa mga katanungan yon. May nilabas na initial finding si Senator Amy Marcos para sa Malacanang, comprehensive na yon. Do you think, pero sabi ni Senator Amy, yung one hearing is not enough? Hindi para sa akin na sabihin sapat yun o hindi sapat yun, pero klarong preliminary lamang yun. Sir, sabi niyo yun, sana itong hearing ni Senator Amy wag makadagdag doon sa divisiveness o pagkakawatak-wata. Doon sa nangyari, sir, anong tingin niyo? Na-address ba yun o nakadagdag lang? Sa unang hearing, sa pananaw ko, hindi naman nakadagdag dahil ayon mismo kay Senator Bongo, ang pinakamalapit na siguro na kaibigan, dating katrabaho ni dating Pangulong Duterte, kumpara sa ibang mga senador ngayon. Siya na mismo nagsabi na, ano ba yung ginamit niyang salita? Too late the hero ba? O move on na? O parang in not so many words. So, tingin ko, papunta naman na tayo doon. Ang pagtanggap habang dinidinig ang iba't ibang kaso kaugnay nito. At gayon din, habang dinidinig ng ICC ang iba't ibang petisyong iahain ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte. So, yung hearing today, sa tingin niyo, may mangyayari pa kung wala naman ni isa sa cabinet members yung dadalo? Ayokong pangunahan dahil may mga eksperto din yata inimbita si Senator Amy. May ilang resource persons din siya na alam ko'y dadalo. So, maaaring magamit yung oras ng komite doon sa mga resource persons na yun. Pero si BP Sara mukhang naka-move on na. Pasalamatan pa nga niya ang Pangulong Duterte. Si PBBM for allowing her and their father na to mend the relationship. Yung the father-daughter. Well, naniniwala ko na lahat ng bagay sa mundong nangyayari may dahilan at may kaparaanan. Lahat ito'y naaayon sa kaloob ng Diyos at may rason at dahilan ito. Kung sa tingin man natin ay hindi ito nakabubuti, darating yung panahon, tulad marahil ngayon, na magbibigay ito ng kabutihan sa buhay ng isa o ng ilan. Any related question before the other topic na? Okay. Si Emma. Request for subpoena, para kanino, para kanino po yung request for subpoena? A general of the armed forces, I think you can get it from the committee later, and the prosecutor general. Ito po yung I think ng Air Force, general ng Air Force. At yung prosecutor general, si Padulan. So, sir, mag-attend ka ba ng hearing? Hindi ako nakadamit para sa hearing. Wala nga medyas. Okay, other issue na tayo. Sir, would you like to comment dun sa naging statement ng isang dating COMELEC official and dating one of the framers of the 1987 Constitution? Sabi niya, shallow reasoning for SP Cheese to hold off the impeachment trial of Vice President Duterte just because Congress is on recess and the Senate needs more time to prepare the rules. Siya na yung deep. Kung ikaw shallow, siya yung deep. Siya na yung deep eh. To answer it seriously, sorry. Wala akong sinabing kailangan namin ng panahon maghanda.
ang sinabi ko, kailangan namin gagamitin namin itong panahon para mas maghanda pa. Kinakailangan for the nth time, sana hindi sabihin salo pa din to. Kailangan may session po, Chairman Monsod, ang Senado at Kongreso bago kami makapag-hearing at bago kami makapagsimula ng impeachment complaint, ng impeachment hearings. Hindi po namin kayang gawin yan ng nakareses. Kung ang intention nyo po, ayan talaga, edi sana sinulat nyo po yan sa konstitusyon. Pati yung paggamit ng salitang forthwith, sana ginamit nyo na immediately. Hindi nyo naman po nagawa at ginawa yon. Hindi po para sa amin na bigyang interpretasyon ng isang bagay ayon lamang sa inyong pananaw ngayon na tila naman yata kayo pumapabor sa impeachment laban kay VP Sara. Tulad ng sinabi ko noon, hindi ako at hindi ko papakinggan at hindi ako makikinig sa sinumang pabor o kontra dito sa impeachment, sinumang pabor o kontra kay VP Sara. Titingnan namin ito dispassionately, fairly, and with justice in our minds and with fairness in our minds. Nang walang kinikilingan, sino man ang magkakataong papaboran ng aming desisyon o tatamaan ng aming desisyon at pasya. Sir, sabi pa niya, there are already rules. You have to edit or add or subtract a few, but they could have started earlier. Hindi pa rin namin ito pwedeng gawin habang kami nakareses. Alam niya yon bilang abogado, alam niya yon bilang isa sa mga nagsulat ng saligang batas. Hindi kami pwedeng gumalaw habang nakareses ang Kongreso. At para pilitin niya o nino man na gawin namin yan na klarong paglabag sa batas, baka mamaya, talagang hindi naman talaga sa pabor sa impeachment, gusto niyang isabotahe ang impeachment sa pagpilit sa amin gawin ng isang bagay na klarong illegal dahil lamang sa kagustuhan nila na magmadali sa kasong ito. Para may concern din siya sa maaaring magresulta ng... Yung mas nakararaming botante, kung sino yung pipiliin nila dahil sa demokrasya, hindi yung nakapag-aral, hindi yung mas matanda, hindi yung framer ng konstitusyon ang nasusunod. Ang nasusunod sa isang demokrasya, yung boto ng mas nakararami nating mga kababayan. Sang-ayon man kayo doon o hindi. Sabi ni Senate Secretary Bantog, final drafting ng rules. Proposed amendments, because these have to be approved by plenary. Nisubmit na ba, sir, sa inyo this week? This week daw or next week? Hindi ko pa nakikita. Wala pa sa incoming ko. So, sir, after nung final draft, ibibigay daw sa inyo for approval? Bibigyan namin, i-review ko lang, tapos bibigyan namin ng kopya lahat ng miyembro ng Senado para mapag-aralan nila habang recess, para pag nag-resume kami ng June 2, medyo may ideya na sila kaugnay ng boto at posisyon nila sa mga panukalang pagbabagong yon o kung sakasakali, kung meron din silang sariling mga panukalang pagbabago sa rules na kailangan pagpasyahan at pagbotohan ng plenaryo ng Senado in open session. Iklaro natin yung kanyang sinabi. Hindi niya sinabing dapat maghanda tayong makilahok sa gerang yon. Ang sinabi niya ay dapat maghanda tayo dahil merong mahigit 250,000 Pilipino sa Taiwan na maaaring kailangan nating ilikas kung mangyayari yon. Yon ang papel ng sandatahang lakas na binanggit niya doon sa parte ng speech niyang nakita ko. Wala naman ako na uninagan na sinasabi niyang dapat maghanda tayo na makilahok sa gerang yon kung mangyayari man ang paglusob sa Taiwan ng bansang China. So, dapat iklaro, sir, baka mag-cause ng unnecessary fear. Para sa akin, klaro naman siya eh. Yun yung napanood ko eh. Unless may iba pa siyang speech maliban sa napanood ko. Pero, sir, ang mas dapat na preparation ng government, yung tiyakin yung safety and welfare ng mga napakarami nating kababayan sa Taiwan. Tama po yun. Kung sakasakaling mangyayari yan, dapat may contingency plan sa tayo kung paano sila ilikas o evacuate tulad na lamang ng nangyari. Kung maalala nyo, nung sumiklaban digmaan o civil war sa bansang Syria, kinailangan natin mag-adapt ng iba't ibang contingency measures para matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho doon at kung paano sila mailikas mula sa mga delikadong lugar at maibalik sila sa Pilipinas doon sa mga gustong bumalik at ma-relocate sa iba't ibang parte ng Middle East yung mga kababayan natin mula sa mga lugar na may kaguluhan sa bansang Syria. So, yan ay trabahong dapat gampanan ng DMW at gayon din ng DFA. At dahil malapit lamang naman ng Taiwan sa Pilipinas, marahil ng Coast Guard at ng Armed Forces dahil may kakayahan tayo na talagang sunduin sila
kung may window na makikita na hindi tayo mahihila sa anumang kaguluhan na pwede o posibleng mangyari sa lugar na yun. So sir, dapat bang maging maingat sa mga binibitawang statement dahil baka tayo parang ang dating nakikialam or... Sa akin, maingat naman yung pagkakasabi ni General Bronner. Kaya lang, porkit naka-uniforme siguro nagsasalita, porkit sinasabi maghanda kayo, ang automatic o agad na iniisip ng marami sa ating mga kababayan ay gera na. Subalit, klaro, sa aking pananaw, yung kanyang mga binitiwang salita. At naging maingat naman siya sa kanyang binitiwang salita. Kaugnay ng kanilang mandato sa kaligtasan at paglikas ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa Taiwan. Mhm. And then, related dun, sir, inapprove kasi ng US yung bibenta sa atin na about $5.58 billion na F-16 fighter jets. Pero yon nagbanta ho yung China sa paring maging effect sa regional peace. May basihan ba yung threat na yun ng China? Wala. May kapangyarihan at karapatan ng bawat bansa na palakasin, paigtingin at tiyakin ang kanilang seguridad at pagdepensa sa sarili. Tayo'y may karapatan din tulad ng ibang bansa, kaugnay niyan. At ang pagkakaroon natin ng ganitong uri ng mga armas ay hindi naman para lumusob o matake, kung hindi para depensa ng ating bansa. Klaro at maliwanag yan. Bakit? Nung bumibili ba't gumagawa ng armas sa iba't ibang bansa, sa Asia man, sa Europa o sa Amerika, nagreklamo ba tayo? Tinuring nating karapatan din nila yon. At hindi natin inisip na ito'y pwedeng gamitin laban sa atin. Ganon din sana ang iniisip ng bansang China. Ito'y para sa depensa ng Pilipinas at hindi para umopensa laban sa sinumang bansa. Pero kasabay nito, hindi ko nakita sa mga pahayagan ngayong umaga, pinatawan din ng Amerika ni Pangulong Trump ng 17% tariff ang Pilipinas. Ang export ng Pilipinas sa bansang Amerika ay humigit kumulang $14 na bilyong dolyar. Isa sa 6 na ine-export natin ay nagpupunta sa Amerika. $1 out of $6 of our exports goes to the United States. So, may epekto ito, tiyak ko, sa ating bansa. In fact, ang Amerika, ang isa sa mga bansang meron tayong trade surplus. Mas malaki ang ine-export natin sa Amerika kaysa ini-import natin mula sa Amerika. Ang trade balance ay tinatayang nasa mahigit 4 na bilyong dolyar kada taon noong 2024. Ngayong taong ito, $1 billion ang halaga ng exports ng Pilipinas ngayong January lamang. Pinakamalaki kumpara sa mga ibang bansa. Kasama na ang Japan, China at Korea. So may epekto ito. At inaasahan ko ng ating economic managers ay nakahanda na sa ganitong posibilidad dahil makailang buwan naman na mula nung nanalo si Pangulong Trump. Panay na ang sabi niyang papatawan niya ng tarif ang iba't ibang bansa sa mundo. Hindi naman siguro tayo immune din dito. At inaasahan ko na may karampatang aksyon na gagawin ang ating economic managers na pwedeng irekomenda sa ating Pangulo kaugnay sa bagay na ito. Sa ilalim ng ating saligang batas at batas, kapag ka nakareses ang Kongreso, pwedeng amyendahan ng Pangulo ang ating Tariff and Customs Code. Hindi lamang niya pwedeng gawin yan kapag ka may sesyon ng Kongreso kung saan batas ang kailangan. Subalit kung nakareses ang Kongreso tulad ngayon, pwede yang gawin by mere executive fiat ng Pangulo. Kaya ang aking hiling siguro at panawagan sa ating economic managers, anumang planong paghahanda nila kaugnay nito, sana i-set in place na nila upang hindi gaano maapektuhan yung ating mga export at import ng goods patungo at palabas ng Amerika. So dun sa naging decision na yun, sir, ng US President Trump, dapat amyandahan, sir, yung tariff and customs code natin? Kung yan ang balak gawin ng economic managers, ang ginawa ng mga ibang bansa nung pinatawan sila ng Amerika, pinatawan din nila ang Amerika. Gumante. Yun ang masama sa pagkakaroon ng tarif o pagpataw ng tarif. Nakikita na natin yan. Nagagantihan. So tumataas tuloy yung cost of goods worldwide. Ang tanong ko, yan din ba ang gagawin ng ating bansa? At kung magpapasya silang gawin yan, sinasabi ko lamang, may kapangyarihan ng Pangulong gawin yan dahil recess ang Kongreso. Hindi kinakailangan ang batas na ipasa ng Kongreso
para amyendahan ang ating tariff and customs code. Dalawa lamang naman ang posibleng ayon sa mga eksperto. Dalawa lamang naman ang pwedeng gawin. Una, bawian mo ng tariff. Pangalawa, i-devalue mo ang iyong currency para hindi magkaroon ng ganong kalaking epekto yan dito sa bansa. Hindi ko alam kung anong strategiya ang gagawin ng ating economic managers. Sir, hindi ba option maghanap na ibang bansa na doon pwede tayo kung ano yung mga products? Ang problema, hindi ganun kadali maghanap ng ibang bansa. Pangalawa, karamihan ng mga goods na yan ay on the way na. Kung pinataw yan at immediately effective yung mga tariff tulad ng ginawa niya halimbawa sa Canada at sa Mexico, even if it is in transit, pagdating doon, yun ay tatamaan nun. Yun ay matatamaan nun. At para maghanap ng ibang merkado, yung mga produkto nating ina-export sa Amerika, aabutin din tayo ng ilang buwan marahil o taon. Dahil may mga requirements yan, lalo na malamang ang ating mga export agriculture products. May mga mahabang proseso ng phytosanitary approvals na kailangan itong pagdaanan sa counterpart ng ating FDA at the Department of Agriculture sa mga bansang dadala natin ang ating exports. Ano yung mga possible implication? Economic slowdown, sir? Yan ang tinataya ng ibang mga eksperto, pero sa kabilang banda, unique din naman ang Pilipinas. Dahil ang ating number one export, kung matatawag natin yan, ay services at hindi naman goods. Hindi naman ganun kadami ang manufacturing sa ating bansa. Ang pinakamalaki nating export marahil ay nasa agricultural sector. Dahil hindi pa naman ganun kataas ang ating manufacturing. So yung tama sa atin, hindi kasing tindi siguro kumpara sa ibang bansa tulad ng Japan, ng Korea, ng Vietnam sa ngayon. Dahil na nga, hindi naman tayo ganun kalaki pagdating sa manufacturing at export ng manufactured goods. Sir, isa ba sa posibleng mangyari kung talagang kinakailangang i-amend yung tariff and customs code ay magkaroon ng special session? Gaya ng sinabi ko, habang nakareses ang Kongreso, pwedeng amyendahan niya ng Pangulo. Kadalasan, dahil matagal magpasa ng batas, halos lahat yata ng amendment sa Tariff and Customs Code nitong nagdaang 10 taon ay ginawa lamang by mere executive fiat. Tina-timing lamang kapag ka-recess ang Kongreso. Mas mabilis pa yon kesa magpanukala ng batas sa Kongreso. Okay, about politics, nakita namin, sir, ay, meron ka ning pa-follow up. Sabi lang sa planong pagbili ng mga fighter jets, sabi niyo karapatan naman natin, but yun ba ang dapat na priority given the economic situation and other concerns? Hindi naman yan gagawin ng isang bagsakan lamang. 5.5 billion times 55, magkano ba exchange rate ngayon? Ilang billion yun? Magkano na yan? Mga 300 billion? Maganon, almost. Wala naman tayong budget na 300 billion para bilhin yan agad-agad. Kung gagawin man yan, ay staggered yan at hindi pa naman din maliwanag yung terms of payment. Authorization lamang ito to sell. Hindi pa sinasabi kung sa gano'ng katagal na panahon, ilan ang delivery, ilan ang payment scheme. So baka naman hindi ganun kabigat. Bagaman ang total, pag minultiply mo ang 5.5 times 57 ay malaki, hindi naman isang bagsakan yan. Pero sa palagay ko, makakadagdag ito sa ating deterrence dito sa West Philippine Sea na may issue sa ngayon. So tama yung timing, sir, considering yung mga security issues. Dahil aabutin naman ng mga 4 o 5 taon pa yan bago ma-deliver. Hindi naman off the shelf yung mga F-16. Malamang sa malamang ay gagawin pa yan, maliban na lamang kung segunda mano ang ibebenta sa atin. Pag bibili natin, sir, baka F-17, F-18 na. Actually, may palabas na. 2 weeks ago, naglabas na ng panibagong 6th o 7th generation fighter ng Amerika. Kung napanood nyo sa social media, ang tawag nga nila ay hindi na 17. Ang tawag nila ay F-43 ba? O 45? F-47. Kasi yung F-35, yun na yung stealth eh. So 16, 17, 18, F-35, ngayon F-47. Hindi ko alam kung bakit tumatalo ng numero. So by the time na may pera na tayong pambili, luma na. Modernong aircraft pa rin naman yun. At hindi naman natin kailangan yung ganong kamahal na aircraft at ganong kamodernong aircraft. So kasi ang sinasabi, dapat ang priority natin instead of purchasing military equipment,
palagi namang kulang eh. Dapat lang patama-tamayan yung gastos para lahat ng prioridad ay natutugunan, hindi lamang iisa. Okay. Sir, on politics, nakita namin, nag-meet kayo ni former VP Lenny Robredo, nagpunta sa bahay ninyo. Ano po yung mga napag-usapan ninyo? Usually naman kasi nagbe-benchmarking si Vice President Lenny sa Sorsogon. Bago siya pumasok ng pagiging mayor ng Naga City. Sa katunayan, 2 o 3 beses na yata siya nakabisita. Kaugnay ng pagtingin, pag-aaral ng best practices ng Sorsogon. Pagkakataon na rin yun para magkaroon kami ng palitan ng pananaw kaugnay sa politika. Kasama naming nag-agahan at tanghalian ang gobernador ng Sorsogon at 2 kinatawan ng lalawigan ng Sorsogon. At naging malusog yung palitan namin ng pananaw. At binigay ko yung aking suporta sa kanya, bagaman hindi ako rehistrado at bumoboto sa Naga City sa kanyang pagtakbo bilang mayor ng Naga. Wala siyang request na i-endorse nyo o suportahan ng mga senatorial candidates Wala. na kakampi niya? Wala. Walang napag-usapan about 2028 presidential election? Wala rin. Wala. Hindi. Pinag-usapan namin yung pag-mayor dyan ng Naga. Tapos nagchismisan kami kung gaano kakaiba ang local politics sa national politics. Na binabalikan na naman niya ngayon bilang mayor. In-endorse nyo si senatorial candidate Bam Aquino. How about Kiko Pangilinan daw, sir? Actually, suportado ko naman ang kandidatura ng lahat ng nakasama ko rito. And what I said was I look forward to working with them in the Senate. Bumisita si Senator Kiko sa Sorsogon. Siyempre, tinanggap namin bilang kaibigan at bilang dating kasamaan sa Senado, binisita rin ako dito ni Senator Bam. Bilang dating senador din naman, kaibigan at katrabaho. And I look forward to working with them. At sa survey, lumalabas naman na tila gumaganda yung chance nila at ang trajectory nila ipakyat. Depende na lamang sa magiging huling boto ng ating mga kababayan. Dahil kung susuriin nyo yung survey, halos tied lahat eh. From 4 to 14. Ang diferensya ng nila ay margin of error. So magkakadiferensyahan to ng maliliit lang. 50, 100, 200,000 lamang. So marami pang panahon para mamili at makapagpasya ang ating mga kababayan kung sakasakali. Sir, kung i-consider yung survey, sino yung hindi na dapat mag-worry? Yung nasa 1, 2, 3? O Yung huling survey na nakita ko, ang 1 and 2 ay sobrang layo sa 3 to 14. Ano ibig sabihin nun, sir? So, sabi ko nga, roughly 4 to 13, 4 to 14 ay halos statistical tie. So, dati, usually, ang tied ay 8 to 12, 8 to 14, 9 to 14, 10 to 14. Ngayon, dikit-dikit ang halos 4 to 14. Depende sa survey na tinitingnan ninyo. At ang tila ligtas lamang ay at wala ng duda ay yung unang 2 o unang 3. So you're referring to Senator Bongo? Depends on the survey you're looking at. But most of the surveys show Senators Erwin Tulfo, Congressman Erwin Tulfo, Senator Bongo, former Senate President Tito Soto to be leading the pack since the beginning naman ng senatorial campaign. Anyway, so sir, yung pagkalas ni Senator Amy Marcos doon sa alyansa. Sinabi ko na yan, ayoko mamagitan sa magkapatid na tila hindi nagkakaunawaan ngayon dahil sa dulo baka magbati na sila, kaaway na nila akong dalawa. Hayaan nating resolbahan nila yan sa pagitan nila. I think they're in a better position given their long-standing relation by blood to resolve this either before or after the elections. Pero bilang veteran politician, yung bang hindi ka member ng admin candidates, malaking kawalan yun, sir? Hindi ka member ng admin candidate. Kasi wala siya sa alyansa, administration. Depende. Dahil sa tagal ni Senator Amy sa politika, marami naman na siyang kaibigan at supporters na bahagi ng alyansa sa lokal na level, galing sa iba't ibang partido na hindi mo pwedeng tawaran din at ikaila. Okay, Nympha.
Clarify ko lang, balikan ko lang po yung sa hearing tungkol sa Yes. pag-arrest kay sa former president. Dun sa pag-invoke nila ng executive privilege, dahil in-invoke yun, hindi sila may issuehan ng subpoena ang mga cabinet members or any officers from the executive department? Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, ang valid na invocation ng executive privilege, and I'm citing the Ermita and the Neri cases, hindi maglalay, hindi pwedeng gamitan ng compulsory process ng Senado. Dahil nga karapatan daw ng executive yon. Ngayon, isa sa mga options ng Senado kung sakasakali ay iakyat itong muli. Dahil yung Ermita case, inakyat yan ng Kongreso, kung hindi ako nagkakamali. Yung Neri case, inakyat yan ng Senado. Pero imbis na baliktarin ng Korte Suprema, pinalakas pa yung pagkatig sa executive privilege ng Pangulo. So isa yan sa tinitingnan din marahil ng aming legal kung ito ba iaakyat o imumungkahi na iakyat. O baka mabigyan lang ng panibagong pagkakataon na naman ng Korte na mas palakasin pa yung prinsipyo ng executive privilege na naging basehan ng kanilang dalawang nauna ng desisyon. So, pwedeng iakit pala sa Supreme Court, sir? Pwede, pero sinubukan na nga twice eh. In fact, the second time, ayoko na. Iakyat. Nasa Senado na ako nun eh. Lalo lang dumiin tuloy. Lalo lang tuloy na liwanag Yung yung executive privilege na pwedeng gamitin ng sino mang Pangulo laban sa Kongreso, Senado man o Kamara. Pero sir, di ba may pagkakataong nababago naman ng Supreme Court ang sarili nilang decision? Oo. Kaya nga isa yun sa mga rekomendasyon na iniintay ko mula sa legal na ikukonsulta ko kay Senator Amy kung yan nga ba'y option na gusto niyang iporsige. Pero tulad ng sinabi ko, ayokong maglikha ng isang constitutional crisis sa pamamagitan ng pag-issue ng subpoena kung may invocation ng executive privilege. Our resort should be with the courts. Sorry, pwede pong pa-clarify bakit kinailangan yung ipaaral yung request for subpoena for the... Kasi ayokong mag-abogado sa sarili ko. Di ba, pag doktor ka, ayaw mo mag-doktor sa sarili mo. Bagaman abogado ko, ayokong mag-abogado sa sarili ko. Maganda nang i-refer sa legal ng Senado para magbigay sila ng karampatang rekomendasyon bago ko imungkahi kay Senator Amy at sa ibang miyembro ng Senado. Sir, supposedly covered sila nung invocation na executive privilege. Kasi nga, sabi ng Korte, kapag valid ang invocation ng executive privilege, hindi pwedeng gamitan ng compulsory process ng Senado, kabilang na ang subpoena. But as Senate President, sir, ang ipaglalaban nyo, yung kapangyarihan ng Senate to conduct inquiry in aid of legislation. Oo, but within the bounds of the law din. Yan ang batas natin sa ngayon. Sang-ayon man ako, hindi. Klarong hindi ako sang-ayon sa ganitong binabang desisyon ng Korte Suprema sa Neri at saka sa Ermita. Subalit, sang-ayon man ako, hindi. Yan ang batas na umiirol sa ngayon unless baliktarin yan ng Korte Suprema. Okay? Sir, SP, good morning po. Sir, may nagpetition sa Supreme Court na mga grupo, yung Isang Bayan, na sinasabi nila Budget. dapat mag-enact ng law ng kontra sa political dynasty ang Kongreso at saka ang Senado. Ano po ang reaksyon nyo doon? Napagdesisyon na yan ng Korte Suprema. Para akong spokesperson ng Supreme Court. Sa kasong Belgica, sa kasong Penson, nagsabi ang Korte Suprema, hindi pwedeng pilitin sa pamamagitan ng mandamos ang Kongreso na magpasa ng batas. Political question ang legislative process, ayon sa Korte Suprema. Dagdag pa dito, sa Penson case, sinabi ng Korte Suprema na hindi pwedeng gamitin ang mandamos laban sa Kongreso para pilitin ito magpasa ng batas. Anumang uri ng batas, anumang klaseng batas. So kung sa executive privilege ay tila kinakatigan ng Korte Suprema yung kanilang mga naunang desisyon, pues inaasahan ko kakatigan din ng Korte Suprema yung mga nauna nilang desisyon na nagsasabing hindi pwedeng gamitan ng mandamos ang Kongreso kaugnay sa pagpasa ng anumang panukalang batas. And then, sir, last week may panibagong grupo na nag-question sa ilang provision ng 2025 General Appropriations Act. Anong kinwestiyon nila? Yung AKAP and then yung sa PhilHealth Fund. Tatlo Anong yun basis daw? Nasaan ba yun? Last week may grupo and
Well, iko-consolidate yan siguro dun sa mga Sinauna. ibang kaso. Pero this is still part of legislation. Tama man o mali, hindi korte sa aking paniniwala ang remedy para iwasto yun. Amendment sa batas ang kinakailangan. Supplementary budget ang kinakailangan. Pero kaugnay ng PhilHealth, hayaan yung sagutin ko na muna yun. Hindi ba nila nakita at nabasa? Nagdagdag ng benepisyo ang PhilHealth nung napalitan lamang yung head ng PhilHealth. In-increase yung coverage sa iba't ibang ospital. In-increase yung coverage ng iba't ibang sakit. Yet, without the additional subsidy. Dahil yan naman ang sinasabi namin noon pa. Ang problema ay hindi dagdag subsidiya. Sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Ang problema ay nasa namumuno ng PhilHealth. Kaya nga nung napalitan, nadagdagan agad yung benepisyo nang walang karagdagang budget na ginawa o binigay ang Kongreso. So sir, you're confident naman na ma-uphold yung constitutionality ng lahat ng provision ng 2025 budget? Oo, dahil sinaliksik naman at pinag-aralan yan, hindi lamang namin, ng staff din ng Senado at Kongreso, at may basehan yun. Isang bagay na lamang naman na narinig ko nirereklamo nila sa PhilHealth eh. May batas daw na pinasa, kaugnay ng sin tax law, na dapat napupunta yung kita sa sin tax sa PhilHealth. Hindi daw namin sinunod yun. Baka nakakalimutan nila ang General Appropriations Act ay batas din. At may kapangyarihan ng Kongreso mag-amyenda ng mga naunang batas. Previous Congresses, including this Congress, cannot pass an irrepealable law. Porkit ba pinasa no nagdaang Kongreso sa sin tax law na dapat ibigay yon, obligado na kaming sundin yun kada taon? Paano kung hindi na yun ang panawagan ng pagkakataon? Tulad nga ngayon na sobra-sobra na ang pera ng PhilHealth na hindi naman ginagamit. Paano pag dahil sa kalamidad ay magpasako ng bill tulad na nabanggit ko noon sa inyo na kalahati ng kita ng customs dapat mapunta sa Bicol para makabangon agad sa mga bagyo? Kahit na ba wala ng bagyo, hindi na binabagyo ang lalawigan ang rehiyon ng Bicol, susundin pa rin yun ng mga susunod na Kongreso. Sa lahat ng budget, 10, 20, 30, 50 years from now, may kapangyarihan ng Kongreso baguhin ang mga naunang batas na pinasa ng Kongreso at hindi pwedeng itali ang kamay ng mga Kongreso in the future ng kasalukuyan o nagdaang Kongreso. Ang isa sa mga prayer nila to stop the enforcement of the 2025 GAA. Paano yung sweldo ng mga empleyado, ng teacher, ng police, ng militar? Sana naging mas specific sila.